bilang Bulakenyo, syempre, hindi ako papahuli. Let's try and ride Tikling. Mukhang baha sa, baha sa looban Ano kaya pwede kong sakyan papunta dun? Naku, ito si Kuya. Pambaha po na tricycle, Tikling po kung tawagin. Bakit tinawag ni Tikling? Kasi mataas po. Kasi po mataas po na tricycle. Pambaha po talaga. Okay, alright mga ka-Wonder, let's go! Kaya naman, ang samahan ng TODA taong 2020 nakaisip ng pansamantalang solusyon. Ang Tikling. Hango ito sa ibon na tikling na mahaba ang mga binti at kayang lumusong sa tubig. Ang normal na tricycle, pinataas pa. Halika po, sakay na po kayo sa Santa Cruz, San Pascual. Tara po. Okay mga kuya ate, tara na, sakay na po. Dito tayo sa may Tikling para ma-experience po natin ang... Oh, picture. Pipicture kita pero sumakay ka sa Tikling. Okay, meron na po tayong pasahero at mamamasada na tayo ni Kuya Justin. Paano ba dyan? Paano pag ganon? Mga ka-Wonder, eto na. Lumalakad na kami ni Kuya Justin. Pupunta na kami sa location po. Ihahatid na namin si Kuya. Saan to, Kuya? Saan siya ihahatid? Hagunoy. Oo, sa Hagunoy, Bulacan. Yung mga kabayan ko to eh. Ganda na sasakyan ni Kuya. Actually, first time ko naka-experience ng ganito, Kuya. Dahil sa bumabaha lagi dito sa Hagunoy, Bulacan, kaya kayo nag-provide ng ganito sasakyan na mataas, no? Di ba? Opo. Na Kung wala pong Tikling, wala pong mga estudyante makakapasok. Rain or shine man sa Hagunoy, Bulacan, ang tubig tiyak mataas. Bukod sa high tide, ang isa pa raw na rason, ito ang mabilis na pagbaha ng lupa o land subsidence na isang natural phenomenon. Ayan na. Ito tayo lulubog dito, Kuya. Pero nung may baha na, talaga namang speechless na talaga ako. Speechless. At nasanay na nga raw ang mga residente rito. Pero sa mga naghahanap buhay, tulad ng mga tricycle driver, ang mataas na tubig, malaking perwisyo daw sa kanila. Ilan sa mga driver ng Tikling na aming nakilala, sina Tatay Jenny at Justin, nakabilang din sa mga naunang magtikling sa lugar. Si Justin, lumaki sa ganitong trabaho. Ito na kasi ang naging hanap buhay ng kanyang father hanggang sa mapag-graduate sila. 2023, nagtrabaho bilang seaman si Justin. Pero nabigo daw siya makakuha ng mataas na sahod. Dahil imbes na international local vessel ang kanyang nasampahan, kaya sa kanyang pagbalik, sinakyan niyang kabuhayan ang pagbiyahe ng Tikling. Okay naman po. Yung pagtitikling po kasi depende sa pasahero. Kung masakay o hindi. Minsan matumal, minsan may pagkakataon na kumikita. Maabot ng 1,000, ganyan. Sa Tikling, doble daw ang kita kesa sa tricycle. Pero tumutumal din kapag hindi baha. Ganon din ang kitaan ni Tatay Jenny. Pagka po kasi may baha, ang kitaan namin dito medyo maganda. Pagka alam baha, hindi maganda. Mahigit kalahati po yung nababawas pag wala po ito. Si Tatay Jenny naman, nagtitikling para sa mga anak niya. Hindi kain para pambaon ng aking anak. Sa college. Eh kung hindi tayo lalabas, wala. At kahit may tikling, hiling pa rin daw ng mga residente dito na masolusyonan ang baha sa lugar. Pisado mo yung mga kanal. Sir, nakatanong na po. Ang pasada.
super innovative ng mga Pinoy. Grabe sa diskarte kasi yung sasakyan natin, tayo mismo ang gumagawa. Mula sa gulong, hanggang sa bubong, hanggang sa tarapal, na ma-maximize natin. Kahit ilan ang sakay, kaya nating gawa ng paraan. Dahil hanap buhay din natin ito, dito tayo kumikita, dapat inaalagaan natin ito. Alam niyo mga ka-wonder, sobrang laking tulong ng tricycle na Tikling dahil yung mga tao na pupuntahan nila, yung mga gusto nilang puntahan, katulad yung mga papasok sa trabaho, sa work, at papasok sa eskwelahan, papasok dun sa pasukan. Tama naman.